Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 203. Lumang Tipan, Hosea 6, Hosea 7. Bagong Tipan, Romans 7:7-25. Kaya ano ang sasabihin natin? Ang kautusan ba mismo ay kasalanan? Huwag nawa itong mangyari. Gayunpaman, hindi ko sana malalaman ang kasalanan kung hindi dahil sa kautusan. Sapagkat hindi ko sana malalaman ang tungkol sa kasakiman kung hindi sinabi ng kautusan na, huwag kang maging sikim. Ngunit kinuha ng kasalanan ang pagkakataon sa pamamagitan ng kautusan at nagdala sa akin ng bawat masamang pagnanasa. Sapagkat kung walang kautusan, patay ang kasalanan. Minsan akong nabuhay na wala ang kautusan, ngunit nang dumating ang kautusan, muling nabuhay ang kasalanan at namatay ako. Ang kautusan na magdadala sana ng buhay ay naging kamatayan para sa akin. Sapagkat kinuha ng kasalanan ang pagkakataon sa pamamagitan ng kautusan at nilinlang ako. Sa pamamagitan ng kautusan, pinatay ako ng kasalanan. Kaya banal ang kautusan at ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Kaya, ang mabuti nga ba ay naging kamatayan sa akin? Huwag nawa itong mangyari, ngunit ang kasalanan, upang may pakitang ito ay kasalanan sa pamamagitan ng mabuti, ay nagdala ng kamatayan sa akin. Ito ay upang sa pamamagitan ng kautusan, maaaring ang kasalanan ay maging kasalanang walang kapantay. Sapagkat alam natin na ang kautusan ay espiritual, ngunit ako ay sa laman. At ipinagbili akong alipin sa ilalim ng kasalanan. Sapagkat hindi ko talaga maintindihan ang aking ginagawa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang nais kong gawin, at ang ayaw kong gawin ay siya namang aking ginagawa. Ngunit kung ginagawa ko ang ayaw kong gawin, sumasang-ayon ako sa kautusan, na ang kautusan ay mabuti. Ngunit ngayon hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Sapagkat alam ko na sa akin, sa aking laman, ay walang nananahang mabuti. Sapagkat ang kagustuhan para sa mabuti ay nasa akin, ngunit hindi ko ito magawa. Sapagkat ang mabuti na nais ko ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na ayaw ko, ang ginagawa ko. Ngayon kung ginagawa ko ang ayaw kong gawin, kung gayon hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang namumuhay sa akin. Kaya, natuklasan ko na ang prinsipyo na nasa akin, na nais kong gawin ang mabuti, subalit ang kasamaang iyon ay naririto sa akin. Sapagkat nagagalak ako sa kautusan ng Diyos sa aking kaibuturan. Ngunit may nakikita akong ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan. Nilalabanan nito ang bagong tuntunin sa aking isipan. Banibihag ako nito sa pamamagitan ng tuntunin ng kasalanan na nasa mga bahagi ng aking katawan. Kaawa-awa akong tao, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Ngunit ang pasasalamat ay sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu Kristo na ating Panginoon. Kaya ako mismo ay naglilingkod sa kautusan ng Diyos sa aking isipan. Gayunman, sa laman naglilingkod ako sa tuntunin ng kasalanan. Mga awit, Psalm 88:9-18. Ama sa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mapagkumbabang mga puso, na kinikilala ang aming mga pakikibaka tulad ng ipinahayag ni Pablo sa Roma, kung saan ang kasalanan ay madalas na bumabalot sa amin, at ang aming pagnanais sa katwiran ay tila napakalayo. Tulad ng panawagan ni Hosea sa Israel na bumalik sa iyo, tulungan mo kami na maghanap ng tunay na pagsisisi at pagpapagaling sa aming sariling buhay, na tumalikod sa mga landas na humahantong sa amin sa pagkaligaw. Itinataas namin sa iyo ang mga nakadarama ng pagkawala at pagkabeya, tulad ng nasasalamin sa Awit Kapitulo 88, naway tumagos ang iyong liwanag sa kadiliman at magdala ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Palakasin mo kami upang yakapin ang iyong biyaya, na hayaang baguhin ito ang aming mga puso at gawa araw-araw. Hayaang umapaw ang iyong biyaya sa amin, Ama. Amen.